Welcome mga idol. Ngayong araw mag-i-install tayo ng Ferrite core. So ito ay 15mm at meron naman tayong 9mm. Ito mga clip type na lang binili natin kasi tapos na tayo makapag-wiring. Dito sa PV1 naglagay ako dito. So di ko na linagay dito. So PV1, PV2. So meron tayo. At nakapaglagay na rin tayo dito sa communication from inverter to BMS. Ngayon dumating to kahapon. At maglalagay naman tayo dito sa side ng battery. Siya nga pala. Kapag ito ay nakalock na, ang tignan nyo lang mga idol is dito. Itong part na to is i-lift lang natin. Yan. I-lift ko lang siya gamit ang test pen. Ito, test pen. Ipagka-lift natin, iangat lang. Yan. Angat. And then, yan. Bukas na. Dahan-dahan lang dahil masisira natin yung pinakalock niya. And then, let's go there at mag-install tayo. So, dito kahit DC to DC lalagyan natin. Ito yung ating para sa battery. So, sa battery, pwede naman natin siya ilagay dito. Yan, pwede naman siya ilagay. So, it's up to you kung itatago nyo. Yan, so naisalpak na. And then yung isa, yan yung sinabi ko, pwede siyang itago. Pwede naman dito sa likod ng battery. Ito. So, it's up to you kung saan nyo gusto ilagay, ha? Pwede rin itago natin dito. Pero dito na lang. Ayan. Yung mga bagong labas ng 6 kilowatt is meron na sila. May mga ferrite core na pinalagyan ng ating engineer na si Engineer Nas Daso. And then, ito yung ating grid na hindi naman natin ginagamit, lagyan pa rin natin. So, it's up to you na naman kung nilagay nyo rito o itago nyo rito. Ang normal na pag-install pala nito mga idol is nakaloop dapat. Niluloop natin. Yan, katulad nito, maliit na cable lang. Pwede natin siyang i-loop. Yan, ganyan. Hanggat kaya niya, sige, hanggang 4, 2. Yan, ganyan dapat ang installation niya hanggang 4. Yan, nakaloop dapat siya ng ganyan. Since tapos na kasi installation natin, kaya ganito na lang bilhin natin mga clip type. Yan, lagyan natin yung grid natin, ha. Ito yung ating grid. Yun, no. Ganyan sinabi ko, pwede naman sa loob. Lagyan natin sa loob ng trunking. Ayan. Nasa loob na. And then, yung isa, dito sa palabas, yung naiprocess na ng ating inverter, pupunta dito sa load natin, dito. Yan, pupunta yan dyan. Nasusuplayan yung bahay natin. Ano man nakakonect, is lalagyan din natin. So, ito yung palabas. So, kung gusto kong itago, pwede naman. Dito ko siya ilalagay. Pwede rin dito. Buksan nyo ito. Ilagay nyo sa loob. Di ba? Mas mahirap pag lalagay natin sa loob ng trunking o cable tray o plastic molding. Ano man ang tawag mo. Yun, no? Then, yun. Dapat may click sounds. Ayan, mga idol, naitago natin yung dalawa. Yung palabas ng inverter natin at yung papasok naman sa inverter natin meron din. So, naitago natin. So, ang naka-expose lang natin yung battery positive, battery negative, at itong communication from BMS to inverter. So, lahat na nalagyan natin. Maliban dito sa ating CT sensor. Huwag natin lagyan yung CT sensor. Ayan, so na-install na natin siya. Ang purpose nga pala ng ating
ferrite core. Dinesign ito para linisin ang common mode noise signal na generated from either signal line or power cable. So, yan ang function niya. Ang ferrite core daw ay ginagamit na pang-suppress ng electromagnetic emission by blocking low-frequency noise and absorbing high-frequency noise. This avoid electromagnetic interference. So, makikita nyo to sa mga laptop natin. Tutuusin nyo, DC na yon. So, meron pa rin filtering. Ano, mapa sa AC, mapa sa DC. Meron tayong filtering. Ano, DC. So, ano pang inaantay nyo mga idol? Kahit hindi kayo naka-high frequency inverter, lagyan nyo na rin yung mga unit nya. Thanks for watching. Until next time, mabuhay.